today's video ay kinuha ko na nga din tong high chair na tinago ko pa sa baon. Hindi, ito nga yung high chair na ginagamit noon ni Iyon. Kasi nga lahat ng gamit ni Iyon nung baby pa siya ay napamigay ko na nga at yung iba'y natapon na nga din. Hindi na nga lang hindi ko pa nga din to napamigay at ngayon ay magagamit ko nga din to kay baby Yan. Inisan ko na nga din to kasi bukas ngay kakain na nga din si baby Yan. Mga mi, lahat naman talaga tayo mga nanay excited talagang magpakain sa ating mga anak. Mula nga sa panganay ko kay Iyon tsaka kay baby Yan, 6 months ko talaga sila pinapakain. At pure breastfeeding naman ako at sapat naman yung nabibigay kong nutrition kay baby Yan. Ay, hindi talaga ako nagmamadali sa pagpapakain sa kanya. Tapos kung malinisan yung high chair ni baby Yan, binuksan ko na nga din yung parcel na dumating sa akin. Hili nga ako ng bagong plate ni baby Yan kasi yung luma nga din ni Iyon ay napamigay ko na nga din. Ito nga yung 8 pieces baby feeding set yung binili ko na silicone na para kay baby Yan. Na nga din tong 5 different colors kaya kayo na lang mamili kung anong kulay yung ibibili nyo sa mga baby nyo. Nga din siyang water cup with straw para pang train sa baby nyo. Mag naka-heat resistant temperature na nga to from 20 to 200 degrees Celsius. Kaya after ugasan, pwede mo nga din siyang buhusan ng mainit na tubig para pang sterile sa baby feeding set ni baby. Tapos kung ang tinignan kung kompleto ba yung dumating sa akin, abay syempre hinugasan ko na nga din to. Mit nga lang pala ako ng Pigeon bottle and accessory cleanser. Hindi bang itong bottle cleanser ay pwedeng panghugas ng baby bottles, plates or kahit sa mga prutas at gulay. Plant-based surfactant na nga din to para sure talaga na safe si baby. Asan ko na nga din tong lahat, pati nga din yung food container ni baby Yan. Ay may sobrang ang pagkain sa mabiblend ko kaya dito ko nga siya ilalagay. Sa susunod na kainan niya, iinitin ko na lang tapos lalagyan ng breast milk. Kaya ang advisable talaga sa pagpapakain sa 6 months ay nasa 1 to 2 tablespoon. Kung pag gusto pa naman ni baby, why not bigyan mo pa siya? Siyempre, pag ayaw na nga niya talaga, ay wag nyo na nga din pilitin. Natuyo na nga din yung high chair na nilinis ko kanina, kaya in-assemble ko na nga din siya. Tapos nung na-assemble ko na nga din siya, ay natataasan nga ako, kaya tatanggalin ko nga yung baba niya. Na mahilig nga kami umupo-upo dito sa puzzle mat, kaya gusto ko nga mas mababa pa nga yung high chair niya. Tapos tinanggal ko nga lang din tong bakal dito na nasa gitna, tsaka plastic. Tapos kinabit ko nga lang tong bakal na 4 na paa niya. Katakot na, mahilig pa naman itong umakyat-akyat sa mga ganito si Iyo. Na nga lang at pwede nga din ganito. Home nga nito, hindi pa nga natuyo kaya ganito na nga lang muna. Tapos nga kumulo yung pinapainit kong tubig, binuhos ko na nga din dito. Ganito nga lang naman ako mag-sterilize ng mga gamit ng baby ko. First time mom ka nga naman talaga, sobrang excited talaga pag magpapakain na nga din kay baby. Kahit 3 na yung anak ko, excited pa rin ako magpakain sa kanya. Nga ding nagtatanong sa akin kung pwede ba daw ipakain yung Cerelac para sa baby natin. Pwede naman siya pero wag naman nating araw-arawin. Kasi preservatives yun, kaya hindi talaga pwedeng araw-arawin para sa mga baby natin. Buti nga naman talagang fruits or vegetable yung ipapakain natin sa kanila para sure talagang healthy sila. Hindi pa nagagamit ni baby Yan ay ginamit na nga din ni Iyo. Hindi lang dyan, nakisali na nga din yung ate niya. Naglaro-laruan na nga din sila ng baby-babyhan dito. Hanggang nag-PM sa akin isang mami, paano nga daw kung walang blender? Sa akin dati hindi pa talaga uso yung baby food blender. Ginagamit nga namin noon ay kutsara tinidor nga lang sa pagdudurog nga ng pagkain ni baby. Hindi naman kailangan lahat ng mga gamit na pang baby ay kailangan mong bilhin. Lalo na't pag wala kang budget, dapat maging resourceful ka. Kung nagsusuban tong dalawa dito ng ice cream, nandito nga din si baby Yan sa gilid. Nagpa-practice na nga din tong gumapang si baby Yan. Susunod nito ay madami na namang magtatakbuhan dito sa bahay namin. Nga din ni baby Yan napahiga-higa na nga lang sa kama. Madapa na nga din to mag-isa tapos padahan-dahan na nga din tong gumagapang. Katuwa talaga tingnan yung mga milestone talaga ng mga baby natin, no? Lalo na't lumalakas silang malusog. Kakagigil nga naman talaga to si baby Yan kasi panaytawa nga din tong batang to. Minsan mo lang talaga tong makikita si baby Yan na umiiyak. Kulit-kulit na nga din siya ng daddy niya tapos maya-maya sinabihan ko na nga din yung asawa ko ibaba si baby Yan na malawak nga yung paggagapangan niya. Malibot na nga din niya tong puzzle mat dito sa baba. Palagi ko na nga din pinupunasan yung puzzle mat namin kasi dito na nga din paminsan tumatambay si baby Yan. Nilalagay nga lang akong matingkad sa harapan niya para ito nga yung aabutin niya. Ang tuwa nga naman talaga si baby Yan pag nilalagay nga namin dito sa puzzle mat. Minsan nga din nakikigulo na nga din si baby Yan sa mga kapatid niya. Pero syempre habang nagaganito sila, kailangan nga din nating alalayan sila. Lalo na't mahilig na nga din tong magdadampot-dampot si baby Yan. Tapos nga din at kakain na nga din si baby Yan at excited na nga din yung daddy kung ano nga yung reaksyon niya. Kaya na nga din akong gigising bukas kasi hindi lang 2 bubuit yung papakainin ko kundi 3 na sila. Na nga din ako bibili ng mga prutas at gulay kasi malapit lang naman kami sa palengke. Fresh at hindi nga agad masira. Ayun lang muna. Salamat sa panonood. Paalam!